Maraming Pinoy ang nag-aakalang ang biglaang pagbulusok ng bike market ay isa lang simpleng kwento ng pagtatapos ng pandemya. Kesyo wala ng lockdown, balik opisina na ang mga tao, rampa sa mall at bakasyon galore kaya wala nang bumibili ng bike. Pero bilang mga mapanuring tagamasid ng ekonomiya dito sa dunong mundo, sasabihin ko sa inyo, gas-gas na palusot lang yan. Ang totoong resibo ay hindi lang tungkol sa isang trend na basta na lang nalaos. Ang tatalakayin natin ngayon ay isang malalim na trahedyang pang-ekonomiya. Hindi lang ito basta paglamig ng interes ng mga mamimili. Ito ay isang madugong pagbagsak na ang mismong industriya ng bisikleta ang gumawa para sa sarili nila. Isang structural failure o pagguho ng mismong pundasyon ng negosyo na nag-ugat sa ilusyon ng demand, pagong na supply chain, patayan sa presyuhan, at isang ecosystem na masyadong feeling techy. Para magising kayo sa katotohanan, kailangan nating silipin kung paano ba talaga tumatakbo ang industriya ng mga high-end na bisikleta. Hindi ito katulad ng fast fashion, damit o mga mumurahing gadget na pwedeng sumikat o malugi sa loob lang ng 3 buwan. Kapag ang isang kumpanya ng bike ay nagdisenyo ng frame, pumili ng group set at nag-feeling planner sa produksyon, ang mga materyales na ito ay kailangang dumaan sa isang napakahabang siklo bago makarating sa mga display ng mga bike shop na akala mo ay laging may stock. Ibig sabihin nito, ang industriya ng bisikleta ay may reaksyong kasing bagal ng pag-usad ng trapiko. Noong pumutok ang demand noong panahon ng COVID-19, kung saan lahat ay naghahanap ng paraan para makatakas sa bahay, akala ng buong supply chain mula sa mga lokal na tindahang bida-bida, distributors, hanggang sa mga pabrika sa ibang bansa na ito na ang simula ng isang bagong ginintuang panahon para sa pagbibisikleta. Nagkandara pa silang mag-order ng sandamakmak na pyesa at buong bisikleta na parang walang bukas. Pero dito na pumasok ang malaking epic fail, isang napaka-obvious na detalye na madalas nating makita sa mga economic bubble na akala mo ay hindi puputok. Ang malaking bahagi ng tinatawag nilang demand ay isa lang palang malaking ilusyon. Ito ang tinatawag na phantom demand o yung demand na parang multo. Dahil sa takot na ma-FOMO o maubusan ng stock, maraming buyer ang nag-reserve o nag-down payment sa 3 o 4 na magkakaibang tindahan ng sabay-sabay para sa iisang bisikleta lang naman na kailangan nila. Kaya ano ang nakita ng merkado? Nakakita sila ng mga numero ng order na sobrang laki, mga numerong hindi naman pala sumasalamin sa totoong bilang ng mga taong may pambili sa huli. Kapag dumating na ang unang bisikleta sa isang tindahan, kukunin ito ng customer at biglang ika-cancel na niya ang kanyang mga reservation sa 3 pang ibang tindahan. Isang magandang aral ito para sa ating mga Pinoy. Maraming sablay sa industriya ang nagsisimula kapag nalito ang supply chain sa pagitan ng totoong pangangailangan at ng panic buying ng mga taong kulang sa pansin. Pagkatapos ng ilusyong ito, pumasok tayo sa tinatawag kong time collision o ang banggaan ng maling timing. Dahil nga pagong ang paggawa ng bisikleta, inabot ng 1 hanggang 2 taon bago tuluyang dumaong ang mga in-order na bulto-bultong bisikleta sa mga bodega. Pero nang dumating ang mga barkong punong-puno ng container, aba, nag-iba na ang ihip ng hangin. Hindi na nakakulong sa mga bahay ang mga tao. Ang realidad na pinagbasehan ng kanilang produksyon ay biglang naglaho na parang bola. Mula sa pagiging ultimate escape nung lockdown, biglang naging expensive flex na lang ulit ang bisikleta. Ngayon, kailangan na nitong makipagbakbakan sa budget ng mga tao para sa travel, gala, sine, pambili ng motor, pang-tuition at iba pang gastusing nag-resurrect mula sa hukay. Para sa mga kanetizen nating Pinoy, kailangang malinaw ito. Isa itong napakagandang lesson sa ekonomiya tungkol sa time lag o yung tinatawag nating late sa balita. Maraming negosyo ang bumabagsak hindi dahil hindi nila gets sa ngayon. Tepok sila dahil nag-produce sila ng sandamakmak para sa isang mundong wala na pala. Pagbukas ng borders, bumaha ang mga bagong stock ng bike at ang sablay na timing na ito ang unang domino na nagpabagsak sa lahat. Mula sa sablay na timing, dako naman tayo sa pinakaugat ng hugot, ang mga bodega at ang mailap na cash flow.
Ang bundok-bundok na imbentaryong natira sa industriya ng bisikleta ay hindi lang basta maraming bike na nilalangaw. Sa lengguwahe ng mga negosyante, frozen capital ang tawag dyan, puhunang nakapako at kasing tigas ng yelo na ayaw umandar. Kahit nilalangaw na ang mga bike, tuloy-tuloy pa rin ang pag-agas ng pera palabas ng kumpanya. Kailangan nila magpasweldo, magbayad ng renta sa mga dambuhalang bodega, magsettle ng interes sa bangko, at panatilihing buhay ang operasyon. Pero imbes na cash ang hawak nila, ang mayroon sila ay mga mamahaling bisikleta na unti-unting nagmumukhang basura ang halaga habang tumatagal sa loob ng mga kahon. Ito ang konseptong dapat gets na gets ng mga Pinoy na negosyante at wais na mamimili dahil sa cash flow tayo madalas nadadale. Mukhang big time ang isang kumpanya dahil puno ang bodega ng assets. Pero kung hindi nila kayang gawing pera ang mga gamit na yan sa tamang oras, para silang sinasakal hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga ang negosyo nila. Ang eksenang ito ay naging parang black hole na humigop sa lahat ng liquidity o panggastos ng industriya. Kaya tandaan, ang bodegang punong-puno hanggang kisame ay hindi laging flex ng pagiging matatag. Sa pagkakataong ito, isa itong ebidensya ng perang nakakulong sa mga tubo ng aluminyo, carbon fiber, goma at mga karton na hindi naman maibenta-benta. Dahil sa uhaw sa cash, pumasok ang industriya sa isang yugtong suicide mission, ang price war o ang paligsahan sa pagpapababaan ng presyo. Sinimulan na nila ang bagsakan ng presyo. Ang mga modelong dati ay itinuturing na high-end, pang-elite, at akala mo ay safe asset na hindi nagde-depreciate, biglang itinambak sa merkado na may mga nakakalulang diskwento. Sa unang tingin, mukhang jackpot ito para sa mga abangers ng sale. Pero ang epekto nito sa likod ng kamera ay sadyang napakalupit. Ang pagbagsak ng presyong ito ang pumatay sa tiwala ng merkado sa tunay na halaga ng produkto. Kapag nakita ng isang tao na ang bike na nagkakahalaga ng daan-daang libo kahapon ay biglang naging kalahati na lang ang presyo ngayon, iisipin niyang budol o overpriced lang ang orihinal na presyo. At ang mas malala, maniniwala na silang anumang bisikleta ang bilhin nila ngayon, siguradong mas lulubog pa ang presyo niyan bukas. Ito ang realidad na napakadaling magets ng mga Pinoy. Hindi namamatay ang merkado dahil lang mahal ang mga produkto. Namamatay ito kapag naisip ng mga mamimili na syunga lang ang bibili ngayon dahil siguradong mas mura to next week. Kapag nabuo ang ganyang mindset sa utak ng mga tao, ang demand ay tuluyan ng magyeyelo at hihinto ang bentahan kahit gaano pa kalaki ang pa-sale nyo. Ngayon, dako tayo sa mga taong pinakakawawa sa sitwasyong ito, ang mga mismong ginawang personality ang pagbibisikleta, ang mga early adopters na bumili nung kasagsagan ng hype. Ang buong upgrade cycle o ang nakasanayang pagpapalit ng mas bonggang model ng mga siklista ay tuluyan ng nawasak. Dati, bibili ka ng bike, gagamitin mo ng ilang buwan o taon at maibebenta mo pa ito sa disenteng halaga. Pagkatapos mong maibenta, magdadagdag ka na lang ng konting barya para makabili ng mas high-end na modelo. Ang mekanismong ito ay parehong-pareho sa merkado ng mga relo, camera o kahit mga sasakyan. Bumababa man ang value ng asset, hindi naman ito parang nahulog sa bangin. Kaya may dahilan ang mga tao na manatili sa loob ng ecosystem at patuloy na gumastos. Laging may rason para mag-upgrade. Pero nang bumaha ang mga bagong bike na ibinebenta sa presyong mas mababa pa sa mga second-hand, nawalan na ng standard ang merkado para sa mga gamit na bisikleta. Ang mga dating mamahaling second-hand bikes ay biglang tiningnan bilang mga mamahaling bakal na wala ng silbi. Nawalan na ng basehan kung magkano ba talaga ang tamang presyo ng isang gamit ng bisikleta. Para sa ating mga manonood sa Pilipinas, napaka-relatable nito dahil nabubuhay tayo sa bansang may napakalakas na second-hand economy. Mula sa mga motor, gadgets, hanggang sa mga gamit sa bahay, umaasa tayo sa halaga nito kapag ibinenta muli. Kapag bumagsak ang resale value, damay din ang gana ng taong bumili ng bago dahil alam nilang wala na silang economic exit o paraan para mabawi man lang ang bahagi ng pera nila. Dito natin makikita na ang pinsala ay hindi lang sa mga buyer. Kailangan nating silipin ang mas malalim na epekto nito sa buong ecosystem. Hindi lang ang mga mayayamang hobbyist ang natusok dito.
Ang mga maliliit na bike shops na nag-aasikaso ng buy and sell, nagpaparenta, nag-aayos at nag-aalaga sa komunidad ay kasamang nahila pababa sa kumunoy ng pagbagsak ng presyong ito. Nang maiwan sa kanila ang mga lumang inventaryo na binili nila sa mataas na halaga habang ang mga dambuhalang kumpanya ay naglalabas ng mga bagong stock sa presyong pamigay, durog ang kanilang balance sheets. Dito nagbago ang kwento ng video na ito mula sa simpleng pagbaba ng presyo patungo sa isang industriyang nabali ang gulugod. Nawalan ng kakayahan ang mga maliliit na negosyo na makipagsabayan sa laro. Ikonekta natin ito sa realidad sa Pilipinas. Sa anumang industriya kung saan sabay-sabay na tinitigok ang mga maliliit na tindahan, maaaring isipin ng mga buyer na nakakatipid sila ngayon dahil sa mga sale ng malalaking kumpanya. Pero sa mahabang panahon, sila rin ang talo. Dahil ang mga lugar kung saan sila pwedeng magpaayos, humingi ng payo, mag-maintain ng gamit, at magbenta ng lumang unit, ay unti-unti nang naglalaho. Pumunta naman tayo sa mas malalim at napaka-importanting aspeto kuno ng isyung ito, ang teknolohiya. Sa mga modernong high-end na bisikleta, ang tech na dating nagsisilbing pambenta, ngayon ay naging isang malaking source ng panganib at sakit ng ulo. Ang mga bisikleta ngayon ay hindi na purong mekanikal. Nagmumukha na silang mga electronic devices na may pedals. Nariyan ang wireless shifting, mga bateryang nakatago sa frame na parang sikreto ng gobyerno, mga mobile app para lang magtono ng gears, at mga piyesang sila-sila lang ang nakakaalam ng sukat, pati na ang mga eksklusibong ecosystem ng isang partikular na brand. Noong uso pa ang bike at baha ang pera, binudol tayo na innovation daw ang lahat ng ito. Siyempre, lahat ay gustong mag-flex ng pinakabagong teknolohiya sa kanilang bisikleta. Pero ngayong nilalangaw na ang merkado at naghihingalo na ang mga kumpanya, ang parehong tech na ito ang naging multo para sa mga mamimili. Nagsimula na silang mag-overthink. Paano kung iwanan na ng kumpanya ang modelong ito? Paano kung ma-deadbat ang baterya at wala nang mabilhan? Paano kung hindi na i-update ang app? Paano kung maging display na lang to dahil wala nang special na piyesa? Para sa ating mga Pilipino na nasa isang emerging market, tago sa puso ang puntong ito dahil tinatamaan nito ang ating mga totoong pangamba. Ang pagbili ng mamahaling gamit ay hindi lang tungkol sa kung may pambayad ka ngayon. Ang tunay na tanong ay, sa susunod na mga taon, may mekaniko pa bang marunong at may gamit para ayusin tong laruan ko? Dito natin mabubuo ang isang matalas na konklusyon. Bumagsak ang bike market hindi lang dahil sa presyo, kundi dahil natauhan ang mga mamimili sa panganib ng life cycle ng produkto. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang maintenance, availability ng piyesa, kasanayan ng mga mekaniko, at katatagan ng mga distributor ay parang himala, mas lalong lumalaki ang takot na ito. Hindi na lang magkano ang discount. Ang tanong ng mga tao, ang tanong na nila ay sa susunod na taon, may tao pa bang aayos ng bisikletang ito? At kapag ang takot sa maintenance at kawalan ng piyesa ay mas matindi pa sa excitement ng sale, mananatiling matamlay ang merkado kahit ipamigay mo pa yan. Hindi na presyo ang hadlang, kundi ang kawalan ng tiwala na magagamit mo ito ng matagal. Ipaliwanag pa natin kung bakit mas matindi ang tama sa bike industry kumpara sa ibang hobby. Halimbawa na lang ang camping equipment o mga tolda. Kung malugi at magsara ang kumpanya ng tolda mo, ang tolda ay mananatiling tolda. Pwede mo pa rin itong gamitin sa bundok. Walang nagbabago sa function nito kahit mawala pa ang brand sa mapa. Pero ang isang modernong bisikleta ay isang napakakomplikadong sistema na parang toxic relationship, kailangan lahat ng parts ay compatible para gumana. Kapag nasira ang isang electronic part o kapag naglaho ang isang espesyal na sukat na sila lang ang may gawa, ang buong bisikleta mo ay magiging isang napakamahal na paperweight. Isang magandang pagkakataong ito para suriin ang issue mula sa pananaw ng systems economics. Habang nagiging mas exclusive ang isang merkado, habang dumarami ang mga disenyo na hindi pwedeng salpakan ng piyesa ng ibang brand, mas madali itong gumuho kapag nawala ang tiwala sa mga kumpanyang bumuo nito. Isang chain reaction ng pagkasira ang mangyayari
kapag may isang mahalagang parte ng supply chain ang bumigay. Para sa ating mga Pinoy na mahilig sa budol, heto ang reality check. Hindi dahil mukhang pangnasa ang gamit ay sulit na siya agad. Minsan, yang high-tech na yan, pampaganda lang ng specs pero sa totoo lang, ginagawa ka lang niya na alipin ng maintenance, madaling masira, at butas bulsa sa katagalan. Ngayon, silipin natin ang mas malalim na drama. Linis bakuran ba ito o tuluyan na itong lamay? Sa mata ng mga feeling economist, isa itong surgery na walang anesthesia. Masakit para sa industriya, pero aminin natin, kailangan ito para mawala ang mga presyong panglangit na gawa lang naman sa ilusyon. Sa wakas, bumabalik na ang mga gamit sa pagiging gamit lang at hindi ginto. Dahil dito, yung mga totoong siklista, hindi yung mga nagbike lang para sa aesthetic sa IG ay makakabili na ng matitinong unit sa presyong hindi nakaka-high blood. Paalam hype, welcome back sa Realidad. Diretsahan na tayo, iyak tawa ngayon ng mga negosyante at yung mga nauto na bumili nung kasagsagan ng overpricing. Pero sa huli, baka ito na ang simula ng market na may sense at hindi puro yabang. Isang palengke na hindi na kontrolado ng FOMO o ng takot na magmukhang out sa uso. Sa susunod, baka matuto na ang mga tao na tumingin sa tibay, sa daling hanapan ng pyesa at kung hindi ba malulugi ang brand bukas. Hindi na sapat ang magandang logo at maingay na ads para mambudol. Ito ang tinatawag na market correction, ang pagbabalik ng hustisya sa pagitan ng presyo at ng totoong pakinabang. At hindi lang ito tungkol sa bike ha. Aral ito para sa lahat ng mahilig mag-feeling investor sa mga gamit na nabubulok naman ang halaga. Kapag inakala mong investment ang isang gamit na dapat ay ginagamit lang, diyan na nagsisimula ang pinakamalaking scam sa sarili mong pitaka. Kapag naniwala ka sa linyang hindi bumababa ang value nito o walang lugi rito, congrats! Pumasok ka na sa mundo ng pantasya. Diyan nabubuo ang presyong puro hangin lang ang laman base sa maling kumpiyansa at walang kwentang basehan. At kapag pumutok na ang bubble, kawawa yung mga huling nauto. Sila yung mga bumili noong presyong ginto na, tapos biglang gising nila, basura na ang halaga ng hawak nila. Habang yung mga naunang nanggoyo, hayahay na at nakapag-cash out na ng pera nyo. Para sa ating mga Pinoy, gising-gising din pag may time dahil punong-puno tayo ng mga ganitong bubble. Sneakers, gadgets, setup ng motor, collectibles, pati yung mga micro-investment kuno sa lupa. Ang bike trend na ito ay isa lang sampal ng katotohanan sa pare-parehong maling diskarte natin sa pera. Para tapusin ang ating pagsusuri, narito ang isang malakas na sampal mula sa pananaw ng macroeconomics. Ang pagbagsak ng merkado ng bisikleta ay hindi lang basta paglipas ng isang uso. Ito ang masakit na sandali kung saan ang buong industriya ay napilitang lunukin ang katotohanang matagal na nilang tinataguan at ikinakaila sa kanilang mga mamimili. Napilitan silang aminin na ang kanilang produkto ay hindi isang safe asset na nagtatago ng yaman. Isa lang itong ordinaryong consumer good na mabilis mawalan ng halaga o may depreciation. Mayroon itong mga panganib sa teknolohiya, may expiration date ang buhay nito, at mabilis itong nagiging basura kapag ang supply chain, ang presyo at ang tiwala ng tao ay sabay-sabay na nag-collapse. Kaya para sa mga Pinoy na nanonood, lalo na yung mga nag-iisip bumili ng bisikleta o anumang mamahaling gamit dahil lang nakasale, heto ang huling hirit natin sa Dunong Mundo. Huwag kayong pabulag sa malaking discount at isiping isa itong napakagandang oportunidad para makatipid. Kailangan ninyong silipin ang dumi na nangyayari sa likod nito. Tingnan ninyo ng mas malalim ang ecosystem na sumusuporta sa produktong iyon. Mayroon pa bang mga tindahan na mag-aayos niyan bukas? May mabibili pa bang piyesa sa susunod na taon? Buhay pa ba ang kumpanyang nag-overprice niyan? Dahil sa mundo ng ekonomiya at pananalapi, may isang malupit na katotohanan na hinding-hindi ituturo sa mga nakakauto na advertisements at marketing campaigns ng mga brand. Ang katotohanan ito ay ang pinakamurang deal mo ngayon ay maaaring maging pinakamahal na pagkakamali mo bukas dahil sa mga hidden costs o nakatagong gastos. Kung bibilhin mo ito ng mura pero hindi mo naman magagamit dahil walang pamalit sa sirang baterya o piyesa, ang binili mo ay hindi isang bisikleta, kundi isang mamahaling piraso ng basura na pampasikip lang sa garahe mo.
Kaya sa susunod na makita ninyo ang isang buong industriya na nagpapanik at nagbabagsak ng presyo, alalahanin ninyo ang trahedya ng merkado ng bisikleta. Ang structural failure ay hindi nangyayari sa loob ng isang gabi. Ito ay resulta ng mga maling akala, pagiging gahaman noong panahon ng kasaganaan at kawalan ng utak sa tunay na pangangailangan ng merkado pagkatapos ng isang krisis. Sana ay naliwanagan kayo sa mga kaganapan sa likod ng mga naglalakihang sale sa mga bike shop ngayon. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang malalim na diskusyong ito tungkol sa macroeconomics at consumer behavior, huwag kalimutang i-share ito sa inyong mga tropang siklista o kahit sa mga balak palang magpabudol sa kanilang unang bisikleta. Ito ang Dunong Mundo kung saan binubistado natin ang mga galaw ng merkado, ang daloy ng pera at ang mga nakatagong puwersa ng ekonomiya na humuhubog sa inyong mga desisyon bilang mamimili. Mag-ingat sa inyong mga pinagbibili, laging mag-isip ng pangmatagalan at hanggang sa susunod nating pag-dissect sa ating ekonomiya. Maraming salamat sa inyong panonood kung nakinig man kayo.